Thank you. Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay, kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy. Maraming salamat. Napaka-importante po ng araw na ito because we mark our 100th episode. Salamat. Hindi ho namin mararating ang araw na ito, itong aming pang-100 episode, kung wala po ang inyong suporta at pagmamahal. And I don't take credit for this. Maraming salamat to all the men and women behind the camera, our 10,000 people who make Fast Talk possible. Maraming salamat. Nung umpisa po, nung sinasabi namin 20 minutes lamang po ang aming show, marami ang nagdududa na kaya ba? Pwede ka ba magkaroon ng talk show na 20 minutes? Pero habang kami nag-uusap, we were determined. And thank you, Artie, Icanta, Cecil, and everybody. Really, Romel, maraming salamat dahil hindi tayo nagduda, hindi tayo umatras, hindi tayo nag-agam-agam tungkol sa ating gustong gawin. We just want to do a small talk show and we just want to entertain. We want to inform, binibigyan kami ng pagkakataon. Maraming salamat po sa inyo. Kaya ngayon, sabi ko, madalas sa aking mga palabas, sinasabi ko, make your nanay and tatay proud. Let's have a better country. I started talking about this. Sabi ko, isa lang, Naitay, kapuso, just one. Just do one good thing bilang bahagi ng aming selebrasyon ng isang daang episodes sa Fast Talk with Boy Abunda. Just one. Just do one good thing every day. And we can change this world into a better place. Ano po yan? Maaring, I love you, Nay, maaring patawad, Lolo, hindi magandang aking ginawa. Maaring tamang segregate ng basura. Maaaring pagngiti sa isang kapitbahay na hindi nakakausap ng matagal na panahon. Ang Fast Talk po is not just a talk show, but we also want to be an instrument to make this world, a better place for all of us. Maraming salamat. Huli na lamang po, may nagsabi sa akin, Tito Boy, paano ba nilalabanan ang bashing? Paano ba nilalabanan ang negativity? Ako, ang sabi ko, you don't fight bashing with bashing. Ito ang aking paniniwala. Hindi po ang negativity nilalabanan by being negative. Do something good. Just one every day. Because it can change mindsets. It can change attitudes. Kasi pag gumigising ka at nagsasabi ka, Lord, thank you for a new day. And if you're conscious that today I'm supposed to do one good thing, it just doesn't change the world. It changes you. And that change starts with all of us. Kaya maraming salamat po. As we celebrate our 100th episode, special po ang ating episode ngayong araw na ito. She's very special because ako'y magsasabi at magsasalita mula sa puso. She doesn't have to be here. She's not, nagiging emosyonal. Dali. She doesn't have to be here. Wala naman ho siyang pinopromote. Malayo ho ang kanyang bahay. Naglakbay po ito para lang makasama natin dahil espesyal para sa amin, para sa akin ang araw na ito. She's called one of the most brilliant actors. She's called to be one of the best people in this industry and even in the world. Pero para sa akin, narito po siya ngayong araw because she's a friend. At ang nagbubuhay po ng aming munting palabas na ito ay mga kaibigan. Naitay, kapuso, please welcome Judy Ann Santos. Pinaiiyak mo naman ako. Hindi naman ako ready dun sa emosyon na yun. Ano ka ba naman? Hindi ako naghanda para nang hindi naman tayo nagkakausap. Oo. Pero totoo yun. Hindi mo naman to kailangan. But I love it, Tito Boy. Alam ko yun. At Basta mahal na mahal isang kita. tawag mo lang, alam mong Alam nasa ko yun. ako. Alam ko yun.
tayo. Sabi ko, pwede bang kwentuhan namin? Dito ako nakaupo. Oo, diba? Tapos walang time limit. Maraming salamat. You're welcome, Tito Boy. Don't have to say things. I don't know, So ngayon, as I celebrate our 100th episode, I'm really so happy that you're I'm here. so happy to be Sobra talaga. You've been in the business for how long? 37 years. You turned 45. You and Ryan have been married for what? 14 years. Juday, Ang tanda ko na. are you happy? Oh, yes. Very. Ano yung mga highlights? Highlights that come to mind and the low points. Highest, of course, syempre yung part na, eto na, may mga producers na nagtitiwala sa'yo, may mga kumikita ka ng mga pelikula na hindi mo naisip na, ay, pwede pala akong maging artista. Pwede pala akong makarating sa part na to ng rurok ng tagumpay na tinatawag na maraming tao, di ba? Juday, bago mo ipagpatuloy, what people are forgetting ay yung journey mo to get to your first acting role. Kasi hindi maraming nakakaalam na naglalakbay ka, sumasakay ka sa jeep. I mean, tell us a bit of that story on, kasi 8 taong gulang ka nung nag-umpisa ka. Yes, of course. Okay? But how was that life when, you were auditioning, you were looking for a job as a child actor? It all started with, of course, commercials. Tito Baying Decena. Isa siya sa mga pioneer na So, si Kuya naman talaga yung talagang kinukuha. Sumasabit lang ako. Si Kuya talaga yung hinahanap ng mga agents. Si Jeffrey po ang aming pinag-uusapan. Si Jeffrey Santos. Jeffrey Santos. Siya talaga yung talagang kinuha ng Regal Films and ako, sumasama lang. Mahilig ako sumama sa kanya. Nakasabit ako lagi sa kanya. And then, it came to a point na naging kasama na ako sa mga commercials ng mga bata as pamparami dun sa set. Never as the lead. Pero noon pa lang, Juday, meron ka ng gusto kong maging artista, gusto kong sumikat. Wala. What were you thinking then? I just wanted to buy a Mighty Kid rubber shoes. Yun lang. Gusto ko lang bumili ng rubber shoes. Gusto ko lang magkaroon ng bank account. Gusto ko totoo, gusto ko makita yung sarili ko sa TV. Pero hindi nakaplano ever sa akin yung maging sikat. Hindi, kasi sa Antipolo naman, hindi mo naman alam kung sino yung sikat o... Hindi. Lalo na pagbata ka. Right. Hindi nagmamatter sa'yo yung kasikatan ng mga tao. Kasi busy ka maglaro. So, hindi ko talaga inisip na or naging pangarap na gusto kong maging sikat na artista. Pero, ang pangarap na natatandaan ko mula noon hanggang ngayon, gusto kong makabili ng bahay, gusto kong makabili ng sasakyan, gusto kong makapag-aral. Yun lang yung alam kong gusto ko. Pero apart from that, siguro kaya rin ako nagdire-diretso kasi nag-e-enjoy ako sa nangyayari sa akin, nag-e-enjoy ako sa experience ko, marami akong tao nakikilala, marami akong kalarong iba't ibang bata sa set. It was something na normal yung childhood ko. Okay. In a different way, Different in a different way. setting. Pero lahat yung mga gusto mo natupad. Oh yes, and more. Di ba? And more. Hindi talaga ako nagpaplano Tito Boy. Hindi talaga ako, ever since, kahit ng bata ako, hindi ako nagpaplano na, sa ganitong edad na to, gusto ko ganito, sa ganito. Isa lang yung plinano ko. Gusto kong magkaanak at 26. Yun lang yung plinano ko. Hindi ako nagplano ng kahit na kasi ang gusto ko lang naman talaga nun yung gusto ko may makakasama kung alam kong hindi ako iiwan. At nangyari yun. Yes, at impunto at 26. Paano kaya kung wala si Ryan? Biglang naiyak. At naghanap. That's a joke. Kasi 26 na. Pero nung bata ka, kurutin ka. Yung ang cute-cute mo. Kasi nung bata ako, Tito Boy, bilog talaga yung mukha ko. Well, hanggang ngayon naman. Kaya ang tawag sa akin ng mga ninang ko sa Las Piñas, one ball. Kasi ang sabi ni Mami sa akin, nung pinagbubuntis niya ako, palagi niya sinasalat yung one ball ng mahjong. Kaya one ball ang tawag sa akin. Yung iba ko namang mga ninong, ang tawag naman sa akin, Judy Oink.